Ang Johnson Chua Drug Syndicate ang nag-ooperate sa bansa base sa drug matrix na inilabas ni dating Police Colonel Eduardo Asierto. Pinamumunuan ito ng isang Chinese national na si Johnson Ko alias Johnson Chua na nakabase sa mainland China, ngunit huling nakita sa Hong Kong at Macau. Si Ko ay may mga business partners na nagmamay-ari ng Chinese warehouse sa Cagayan de Oro at General Santos City. Ang economic advisor ng Pangulo na si Michael Yang alias Dragon at ang business partner nito na si Alan Lim naman umano ang nagpa-facilitate para makapasok sa bansang illegal na droga, ngunit may shipping fee na 50,000 pesos kada kilo. Kasabwat ang isang opisyal ng Bureau of Customs. Katunayan, si Alan Lim ang operator ng sinalakay na Cavite Clandestine Lab kung saan ito nakasuhan ngunit nakalaya dahil sa teknikalidad sa kaso. Si Michael Yang naman ang nagbigay ng shipping requirements para makapasok sa bansa ang mga drogang natagpuan sa Cagayan de Oro warehouse, maging sa Dumoy Davao Clandestine Laboratory at Bunawan Davao Clandestine Laboratory na sinalakay ng mga otoridad noong December 2004. Isang Alan C. ang sinasabing operations manager ng Dumoy Davao Clandestine Laboratory. Ang mga nasabing illegal na droga ay mula umano kay Johnson Ko alias Johnson Chua. Ang intel report na ito na umano'y ibinigay ni Asierto sa Pangulo kay dating Chief PNP Ronald Bato de la Rosa, PNP Chief General Oscar Albayalde at PIDEA Director General Aaron Aquino na aniyay hindi inaksyonan. Ako po si Police Colonel Eduardo Paderon Asierto, isang pulis na nagserbisyo ng mahaba at tapat para tulungan ng masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal akong naging drug enforcement operative at natalaga ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Asierto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis dahil lamang sa inimbestigahan ko ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongo. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Dinukot na po nila si Perote at malamang patay na. Nalulungkot ako kasi lumapit naman ako sa Senado noon upang ilantad ang aking intelligence report. Sayang at hindi na ilantad ang report ko noon. At ako pa ang lumabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Matatandaan na ibinigay ko din ang aking report dati kina Chief PNP, Senator General Bato de la Rosa, PIDEA Chief Aaron Aquino, at pati kay General Oscar Albayalde. Pero deadma, wala silang ginawa. Ang korupsyon ay isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-asenso ng Pilipinas dahil sinisira nito ang pundasyon ng ekonomiya, pamahalaan at lipunan. Malaki ang posibilidad na mas mayaman at mas maunlad ang Pilipinas kung hindi laganap ang korupsyon sa gobyerno. Kung walang korupsyon, mas maraming pera ang mapupunta sa mahahalagang proyekto tulad ng edukasyon, infrastruktura at serbisyong pangkalusugan. Ang mga negosyante, lalo na ang dayuhang mamumuhunan, ay mas magiging tiwala sa pagnenegosyo sa Pilipinas kung alam nilang hindi sila mahaharap sa red tape at magbibigay ng padulas. Dahil mas maraming negosyo at proyekto, mas maraming trabaho ang malilikha na magpapababa sa kahirapan. Ang wastong paggamit ng yaman ng bansa tulad ng likas na yaman at buwis ay magpapalakas sa ekonomiya at makakatulong sa pag-angat ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Kung may pananagutan at tapat ang mga namumuno, mas magiging epektibo ang gobyerno sa paglutas ng mga problema ng bansa. Sa madaling salita, kung walang korupsyon, malaki ang potensyal ng Pilipinas na maging isang maunlad na bansa dahil mayaman ito sa likas na yaman at may masisipag na mamamayan.
Ang tunay na hamon ay kung paano mapupuksa ang korupsyon at mapanatili ang mabuting pamamahala. Ang pagpuksa sa korupsyon sa Pilipinas ay isang mahirap pero hindi imposibleng gawain. Kailangan ng sama-samang aksyon mula sa gobyerno, pribadong sektor at mamamayan. Dapat higpitan ang mga parusa sa mga opisyal ng gobyerno at pribadong sektor na sangkot sa korupsyon, tulad ng mas mahabang sentensya at mas malaking multa. Kadalasan, matagal ang proseso ng hustisya sa bansa. Kailangang pabilisin ang pagresolba sa mga kaso ng korupsyon upang maging mas epektibo ang batas. Maraming takot magsiwalat ng katiwalian dahil sa banta sa kanilang seguridad. Dapat may sapat na proteksyon para sa mga naglalantad ng anomalya. Dapat gawing accessible sa publiko ang impormasyon tungkol sa budget, proyekto at gastusin ng gobyerno upang madaling makita kung may anomalya. Ang paggamit ng teknolohiya sa mga transaksyon ng gobyerno, example, online processing ng permits at documents ay makakatulong upang mabawasan ang red tape at ang posibilidad ng panunuhol. Dapat regular na sinusuri kung ang yaman ng isang opisyal ay tumutugma sa kanyang sahod at pinagkakakitaan. Kung hindi ito makatwiran, dapat agad itong imbestigahan. Ang promosyon at pananatili sa pwesto ng mga opisyal ay dapat nakabatay sa kanilang performance at hindi sa padrino system. Dapat ituro sa mga kabataan ang kahalagahan ng pagiging tapat at kung paano lumaban sa katiwalian. Ang mga mamamayan ay dapat turuan kung paano kilalanin at labanan ang korupsyon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kailangang ipatupad ang batas laban sa political dynasties upang maiwasan ang monopolyo ng kapangyarihan ng iilang pamilya. Ang pagboto ay hindi dapat nababatay sa popularidad o pera, kundi sa track record at kakayahan ng kandidato. Dapat hikayatin ang mamamayan na mag-ulat ng katiwalian sa tamang ahensya. Ang mga organisasyon at non-government organizations ay dapat maging katuwang sa pagbabantay sa gobyerno. Ang pagpili ng mga leader na may integridad at tunay na malasakit sa bayan ay isang mahalagang hakbang upang labanan ang korupsyon. Kailangang ipakita ng gobyerno na walang sinuman, kahit mataas na opisyal, ang exempted sa batas. Ang laban sa korupsyon ay hindi lamang tungkulin ng gobyerno, kundi ng buong sambayanan. Kung ang bawat isa ay magiging tapat, mapagbantay at aktibo sa pagsugpo ng katiwalian, posible ang isang mas maunlad at mas maayos na Pilipinas.